Magandang umaga klase at maligayang pagdating sa ating virtual na classroom ngayong araw. Ako si Binibining Christine May N. Cabales, ang inyong magiging guro sa Filipino para sa araw na ito. At bago natin formal na simula ng ating online talakayan, ay pakimute na muna ang inyong mga mikropono upang tayo ay makapagsimula sa isang panalangin. Ngayong araw, ako muna ang mangunguna sa pagdarasal, pero sa mga susunod nating meeting ay isa na sa inyo ang ating aatasan upang manalangin. Okay? Handa na ba? Kung gayon, iyuko na natin ang ating mga ulo at damhin ang presensya ng Panginoon na nasa sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Ama, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa biyayang inyong ipinagkakaloob sa amin sa araw-araw. At para sa araw na ito, na kami ay virtual na nakapagkita-kita upang matuto sa kabila ng samut-saring kaguluhan sa mundo. Naway patuloy mo kaming gabayan, sampu ng aming mga mahal sa buhay. Lahat ng panalangin na lihim na idinadaing ng aming mga puso ay itinataas namin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay. Alright. At gaya ng normal na classroom, meron din tayong mga tinatawag na house rules o mga paalala sa ating virtual na classroom. Okay? Una, bawal ang tumayo. Kung meron man kayong mga kinakailangang gamit na kakailanganin para sa ating mga aktibidad sa online class ay ihanda na ninyo bago pa man tayo magsimula ng talakayan. Okay? Kagaya ng notebook at ballpen. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto kung kinakailangan nyo pang kumuha. Alright, so mukhang handa naman ang lahat. Okay? Pangalawang paalala. Dapat ang inyong mga mikropono ay nakamute. Okay? At ang inyong camera ay naka-on para makikita ko kung sino-sino ba ang mga gising at kung sino ang nagpapanggap lang. Okay? So, kinakailangan kahit papano, kahit nasa virtual classroom tayo, ay meron pa rin tayong connection. Okay? So, isa yan sa pinakamahalaga nating rules. Okay? At pangatlo, kung meron man kayong mga tanong, ay ipunin na lang siguro natin at sa dulo ng ating talakayan, ngayong araw ay bibigyan ko kayo ng pagkakataon na makapagtanong at sasagutin natin yan upang kayo ay malinawan. Alright? Ngayong araw, meron tayong isang paksang tatalakayin na maaaring hindi pamilyar sa inyo, ngunit nakaugat sa inyong kultura at sa inyong kinagisnang pamumuhay. Okay? Pero bago yon, meron muna akong nais itanong sa inyo. Magaling ka bang manghula? Okay, ano-ano ba yung mga bagay na ating hinuhulaan karaniwan? O, sige, let me rephrase. Gaano na nga ba kagaling manghula ang mga kabataan sa panahon ngayon? Okay? Pero don't get me wrong. Ito ay mga bagay na hindi lang patungkol sa panghuhula sa mga sagot sa inyong mga pagsusulit o kaya naman ay sa mga sagot sa mga tanong na walang kasagutan. Okay? So, maaring may mga panghuhula na hindi naman talaga masama. Anong ibig kong sabihin? Maaari nating magamit ang panghuhula sa isang produktibong paraan. Dahil kapag nakapanghula ka ng isang bagay, nangangahulugan lamang ito na naproseso mo ang mga pangyayari at nakapagbigay ka ng mga posibilidad ng mga bagay na kahahantungan ng pangyayaring iyon. Kagaya na lamang sa isang kwento. Okay? So, halimbawa, yan, tinatanong mo, nagkatuluyan kaya sila? Si Cardo Dalisay ba? Namatay ba siya? Hindi na kasi natapos, di ba? So, nakakabuo tayo ng mga hula natin sa mga posibilidad na maaring mangyari sa isang kwento. At ito rin ay tinatawag nating paghihinuha o pagbuo ng mga hinuha. So, sa pagtatapos ng ating talakayan, inaasahan na kayo, mga mag-aaral, ay makapagbibigay hinuha sa kung ano ba ang kalagayan at kaugalian. Okay?
mula sa lugar na pinagmulan ng kwentong ating tatalakhayin sa araw na ito. Okay? So, bago yan, dumako muna tayo sa ating gawain, sa ating paunang gawain. So, ito na, yung sinasabi ko, kailangan nating maglabas ng notebook at ballpen para sagutin ang sumusunod na katanungan. Madali lang naman ito. Kaya, handa na ba? May notebook at ballpen na ba lahat? Okay. So, para sa unang tanong, isulat lamang ang sagot, ha? Ito ay kwentong nagmula sa bawat puok na naglalahad ng katangi-tanging salaysay ng kanilang lugar. Letter A, maikling kwento. B, kwentong bayan. C, epiko. D, alamat. Isulat lamang sa notebook ang inyong sagot. Mamaya natin sasagutan yan. Number 2. Yan. Ano ang masasalamin sa isang kwentong bayan? A, tradisyon. B, paniniwala at kaugalian. C, kultura ng isang lugar. At D, lahat ng nabanggit. Okay? So, meron na bang mga sagot? Okay, so dito, dahil tayo ay online class at kayo ay nasa homeschooling, kayo mismo ang magwawasto ng inyong mga pagsusulit. Tama. Okay, so para sa tamang sagot, ayan. So, ang kwentong nagmula sa bawat pook na naglalahad ng katangi-tanging salaysay o pagkukwento sa kanilang lugar ay tinatawag na kwentong bayan, letter B. Okay. Number 2, ano ang masasalamin sa isang kwentong bayan? Lahat ng nabanggit. Kultura, kaugalian, at mga kwento-kwentong nangyari sa kanilang lugar. Okay? Sino ang mga nakatama? Husay. Okay, so sa madaling sabi, ang ating paksa ay tungkol sa, kwentong bayan o sa pinagmulan nito. Ano nga ba ang kwentong bayan? Okay? So ito yung sinasabi ko sa inyo na maaaring hindi kayo pamilyar pero nandoon. Okay? Ang mga kwentong bayan mula sa salitang kwento at bayan ay mga salaysayin o kwento na nabubuo sa isang partikular na lugar. Okay? Sa atin dito sa Montalban, ano nga ang ating sikat na kwentong bayan? Okay, tama. Okay? Yung kwento tungkol sa pinaghiwalay na bundok sa Wawa. Okay? So, ang alamat ni Bernardo Carpio. Okay? Mahusay. Okay? So, yun yung mga kwento na nagpasalin-salin na mula sa mga matatanda hanggang naipasa sa atin. At ipapasa rin natin sa ating mga magiging anak at apo. So, sa madaling sabi, ito ay mga kwento na hindi natin masasabi kung totoo, pero buhay na buhay kasi nga, lumilipat-lipat sa mga henerasyon at sa mga susunod pang henerasyon. Okay? So, yun yung isa sa mga halimbawa. So, para ngayong araw, yan, para sa ating susunod na gawain, okay, ihanda ulit ang notebook at ballpen. Hanapin sa kahon ang kasing kahulugan. Ano bang ibig sabihin ng kasing kahulugan? Yes, kaparehas na kahulugan ng isang salita. Okay? Salitang may salungguhit sa sumusunod na pangungusap. Isulat lamang ang sagot. So, ito naman ay 5-item quiz. Okay? So, para sa number 1 at 2, okay, sige, magsagot ng tahimik. Bibigyan ko kayo ng 3 minutes. Piliin sa kahon ang salitang kasing kahulugan ng mga may salungguhit. Nababasa naman lahat, di ba? Okay, tapos na. Para sa number 3 at 4,
basahin ang pangungusap para makuha nyo yung konteksto kung ano nga ba ang kahulugan ng salitang may salungguhit kung hindi man pamilyar sa inyo. So, number 3, ililihim. Sa number 4, sansala. Okay, tapos na. At para sa huling bilang, number 5, ang salitang may salungguhit ay pumayag. Okay, tapos na. Okay. So, ito ay matapat na pagwawasto. Para sa tamang sagot, okay. Number 1, kinatuwa. Kinatutuwaan. Kinagigiliwan. Nagulat. Itatago. Tumutol. Sumang-ayon o pumayag ay halos iisa lamang ang kahulugan. Okay, ginagamit lamang natin ito. Depende sa pangungusap. Okay. Alright. Ang mga salita na inyong namalas sa ating talasalitaan ay kaugnay o ginamit sa ating pag-aaralang kwento ngayong araw. Okay? So, hahayaan ko kayong makinig. Meron ako ditong YouTube link. Care of Ma'am Ayumi TV. At hayaan nyo ang inyong mga sarili na makinig ng maigi. Okay? Para makuha ninyo ang kwento. Pero ang CP nito ay i-upload ko rin sa ating Google Classroom. Naging sultan si Pilandok. Ang kinagigiliwang buwan ng Katagalugan ay may katumbas sa mga Maranao, si Pilandok. Si Pilandok ay nahatulang ikulong sa isang kulungang bakal at itapon sa dagat dahil sa isang pagkakasalang kanyang ginawa. Pagkalipas ng ilang araw, ang sultan ay nanggilalas nang makita si Pilandok sa kanyang harapan na nakasuot ng magarang kasuotan ng sultan. Nakasukbit sa kanyang baywang ang isang kumikislap na ginintuang tabak. Hindi ba't itinapon ka na sa dagat? Nagtatakang tanong ng sultan kay Pilandok. Siya pong tunay, mahal na sultan. Ang magalang na tugon ni Pilandok. Paanong nangyaring ikaw ay nasa harap ko at nakadamit ng magara? Dapat ay patay ka na ngayon. Ang wika ng sultan. Hindi po ako namatay, mahal na sultan, sapagkat nakita ko po ang aking mga ninuno sa ilalim ng dagat nang ako'y sumapit doon. Sila po ang nagbigay sa akin ng kayamanan. Sino po ang magnanais na mamatay sa isang kahariang masagana sa lahat ng bagay? Ang paliwanag ni Pilandok. Marahil ay nasisiraan ka ng bait, ang sabi ng ayaw maniwalang sultan. Nalalaman ng lahat na walang kaharian sa ilalim ng dagat. Kasinungalingan po yan. Bakit po naririto ako ngayon? Ako na ipinatapon ninyo sa gitna ng dagat. Ako na ikinulong pa ninyo sa hawla ay naririto ngayon at kausap ninyo. Ang paliwanag ni Pilandok. May kaharian po sa ilalim ng dagat at ang tanging paraan sa pagtungo roon ay ang pagkulong sa hawla at itapon sa gitna ng dagat. Ako po'y aalis na at marahil ay hinihintay na ako ng aking mga kamag-anak. Umakmang aalis na si Pilandok. Hintay! Sansala ng sultan kay Pilandok. Isama mo ako at nais kong makita ang aking mga ninuno, ang sultan ng mga sultan at ang iba ko pang kamag-anak. Tatawagin na sana ng sultan ang mga kawal, ngunit pinigil siya ni Pilandok at pinagsabihang walang dapat makaalam ng bagay na iyon. Dapat daw ay mag-isang pupunta roon ang sultan sa loob ng isang hawla. Kung gayon ay ilagay mo ko sa loob ng hawla at itapon mo ako sa gitna ng dagat, ang sabi ng sultan. Sino po ang mamumuno sa kaharian sa inyong pag-alis? Ang tanong ni Pilandok.
Kapag nalaman po ng iba ang tungkol sa sinabi ko sa inyong kaharian sa ilalim ng dagat, ay magnanais silang magtungo rin doon. Sandaling nag-isip ang sultan at nakangiting nagwika. Gagawin kitang pansamantalang sultan, Pilandok. Mag-iiwan ako ngayon din ng isang kautosang ikaw ang pansamantalang hahalilis sa akin. Hintay, mahal na sultan, ang pigil ni Pilandok. Hindi po ito dapat malaman ng inyong mga ministro. Ano ang nararapat kong gawin? Ang usisa ng sultan. Ililihim po natin ang bagay na ito. Basta't ipagkaloob ninyo sa akin ang inyong korona, singsing at espada. Pag nakita ang mga ito ng inyong kabig, ay susundin nila ako. Ang tugon ni Pilandok. Umayag naman ang sultan. Ibinigay na lahat kay Pilandok ang hinihingi at isinakay sa isang bangka. Pagdating sa gitna ng dagat, ay inihagis ang hawlang kinalululanan ng sultan. Kaagad lumubog ang hawla at namatay ang sultan. Mula noon, si Pilandok na ang naging sultan. Alright. So, naunawaan nyo naman ang pagkabigkas ng ating kwentong bayan, naging sultan si Pilandok. Muli, ito ay isang kwentong bayan ng mga taga Maranao. Okay? So, ipopost ko rin ang CP nito sa ating classroom. Alright. So, kung naunawaan nyo naman ang binigkas o ang pinakinggan ninyong kwentong bayan para sa ating... Yan, sa tingin nyo ba, mahihinuha mo ang kultura at kaugalian ng bayang pinagmulan ni Pilandok? Kung totoong naunawaan nyo yung kwento, na proseso ba sa inyong pag-iisip kung ano sa tingin nyo ang kultura at kaugalian ng lugar nila? Okay? So, para sa ating sunod na gawain bilang 4 at 5, magtungo kayo sa ating Google Classroom at naroroon ang link kay ng ating maikling pagsusulit na kaugnay ng ating binasa o pinakinggang kwentong bayan. Okay? Naging sultan si Pilandok. So, bibigyan ko kayo ng siguro 5 minuto, okay, para sagutan ang link. Okay? I-click lamang ang link na nasa Google Classroom at sagutin ang mga tanong. So, kung di ako nagkakamali, yan ay 6 na tanong lamang kaugnay ng kwentong bayang ating napakinggan. Okay? A few moments later. Alright, mukhang lahat ay tapos na namang magsagot. Naunawaan naman natin o nabigyan natin ng hinuha o nakikinikinita natin kung ano ba ang kalagayan ng lugar at kaugalian ng lugar na pinagmulan ng kwentong bayang naging sultan si Pilandok. Tama ba? Ano yung nakikinikinita nyo? Maraming tubig, anyong tubig. Okay? Meron silang malaking paggalang, meron silang konsepto ng sultan, ng pinuno, ng kayamanan. Okay? So, kung binasa nyo talaga ng maigi ang mga tanong, naroroon, di ba? At nahulaan nyo kung ano ba ang hinuha o ang pagkakaunawa nyo doon sa mga naging aksyon ng tauhan sa kwentong bayan. Okay? So, kung may tanong man na nais bigyang linaw, sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Alright, so mukhang naunawaan naman ang lahat. So, para sa ating paglalapat. Okay? Gawain number 6, quarantine. Okay? Sa gitna ng kalagayan natin ngayon, na meron tayong pandemya at ang lahat ay inaasahang manatili sa loob ng bahay, kinakailangan pa rin napoproseso ang ating pag-iisip. Okay? Kaya kahit naka-quarantine tayo, dapat tayo ay nag-iisip. So, quarantine. So, mag-iisip naman kayo. Okay? Ano? Ayan. Ito naman ay isusulat nyo sa inyong journal notebook. Okay? Diyan din sa notebook nyo. Ang tanong, sa panahon ng pandemya, paano mo maipapakita ang pagmamahal mo sa iyong kulturang nasasalamin sa mga kwentong bayang iyong nalalaman? Okay?
May mga kaugalian o paniniwala ka ba na nakita mong umuusbong o nanatili pa rin sa panahong ito? Maaari niyong i-screenshot ang bahaging ito ng slide. Okay? Alright, isulat ang sagot sa ating notebook. Ito ay mahalagang bahagi para magkaroon kayo ng refleksyon mula doon sa kwento ni Pilandok na galing sa Mindanao, sa inyo naman o sa atin na taga Montalban, taga Rizal. Ano-ano yung mga paniniwala na inyong nalalaman mula sa mga kwentong ito na nagpasalin-salin. Halimbawa, yung kay Bernardo Carpio. Ano ang sinisimbolo nun? Naniniwala ba kayo doon? Nasasalamin pa ba ito sa ating kultura at sa ating paraan ng pamumuhay? Okay. Yan yung dapat at inaasahan kong makita sa inyong journal. Okay? Ayan. So, wag rin kalimutan na yan, habang kayo ay nag-homeschooling, mahalaga ang partisipasyon ng inyong mga magulang. Maaari nyong interviewin, kapanayamin ng inyong mga magulang. Kung meron kayong mga matatandang kasama sa bahay, lolo at lola, maaari nyo silang tanungin patungkol sa ano-ano ba yung mga kwentong bayang alam nila. Okay? Kasi nga, sila yung mahilig magkwento eh. At isinasalin lamang sa atin. Okay? Yes, mahalaga na may komunikasyon din kayo ng inyong pamilya. Malaki ang maitutulong nila sa homeschooling. Okay, at para sa takdang aralin, yan, basahin yan. Basahin ang kwentong bayang na kalbo ang datu. At sagutin ang mga kasunod na tanong. Makikita ang CP ng akda sa Module 1 na nasa ating Google Classroom. So, na-upload ko na ang Module 1 at nasa hulihang bahagi ang sumunod na kwentong bayan. Ito rin ay mula sa Mindanao. Okay? At ito ay tatalakayin o higit pa nating tatalakayin sa ating sunod na pagkikita. Okay? At sagutin ang mga tanong na nasa module at isulat din sa notebook para sa inyong takdang aralin. So, meron kayong dalawang output para sa linggong ito. Ang inyong sagot sa journal, ang inyong reflection, at ang ating takdang aralin. Okay? So, meron pa ba tayong mga katanungan? Okay. Kung wala nang katanungan ay maraming salamat sa pakikinig.